Narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Reaksyon ng pusa nang hawakan ito ng kanyang amo matapos maglinis, viral online. Batanggenyo jeepney driver na nagsasalita ng Korean, hinangaan ng pasaherong Korean vlogger. Viral video ng konduktor na nagmistulang Spider-Woman sa loob ng bus, kinaaliwan ng netizens. Makisig at Hiraya, ipinangalan sa dalawang nasagip na agila sa Tambobong at Bukidnon. Mga Pinoy tapuan sa paggamit ng internet sa buong mundo ayon sa report. At isang park sa Japan, opisyal nang kinilala bilang world's smallest park. Sure ako ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo at mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show, ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, sa tuwing katatapos lang natin maglinis o maligo, normal sa isang tao na iwasang kaagad na madumihan. Pero sino mag-aakalang ganito rin pala ang nararamdaman ng mga hayop? Kinaaliwan kasi online ang reaksyon ng pusang ito sa kanyang amo na hinawakan agad ang kalilinis lamang na bahagi ng kanyang katawan. Ang tila offended reaction ni Mimo, panoorin sa report ni Dustin Bayog. Isang pusa mula sa Michigan, USA ang kinagiliwan online dahil sa tila nagtataka at na-offend na stare sa kanyang amo. Sinubukan kasi itry ng Pinay na si Michelle Barnes ang thread na touching the spot my cat just cleaned sa kanyang fur baby na si Mimo. At tila naging successful si Michelle nang hawakan nito ang bandang paang parte ni Mimo na katatapos niya lang dilaan o linisin. Ginantihan kasi siya nito na tila nagtatakang tingin at tila hindi rin natutuwa sa kanyang ginawa. Ang mga netizens ay tuwang-tuwa sa naturang video at ginawa ng sari-sariling POV ni Mimo sa kanyang amo. Ang video na yan ni Michelle ay sobrang pumatok at umabot na nga sa 62.6 million views sa TikTok at mayroong 9.4 million hearts at higit 53,000 comments. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, isa ang language barrier sa mga pangunahing pagsubok na hinaharap ng mga tao na naglalakbay at naninirahan sa dayuhang bansa. Kaya naman laking gulat ang isang Philippine-based Korean vlogger nang kausapin ito ng driver ng nasakyang jeep gamit ang Korean language. Ang wholesome encounter sa pagitan ng dalawa, panoorin sa report ni Arnold Herrera. Bahagi na ng pang-araw-araw na buhay ng ordinaryong Pilipino ang pagsakay sa jeep. At kung iisipin mong nakita mo na ang lahat ng dapat makita, pues, nagkakamali ka raw, sabi ni Manong Chuper. How much for lipa? Lipa daw ko yung magkano. Anong malahi ka? 어디? 터미널. Terminal? Yeah. Hindi, 어디 terminal? 어디 ka? Kaya ganun na lang ang gulat at pagkamangha ng Korean vlogger na si Filipino Boo nang matsyempohan nito ang isang chuper sa Batangas na nakapagsasalita ng wikang Korean. Nang mapansin kasi ng chuper na iba ang lahi at accent ito at tila hindi ito maalam sa singil sa jeep, ay sinubukan itong makipag-usap gamit ang Korean. Maski ang vlogger at ibang pasahero ay nagtaka rin noong una kung anong salita ang binigkas ng driver bago nag-sink in rito ang sitwasyon na totoo ngang nakapagsasalita ng Korean ang lalaki. Anong malahi ka? 어디? 터미널. Terminal? Yeah. Hindi, 어디 terminal? 어디 ka? 한국말 되게 잘하시. May 문제 있어. may 사진 있어. It's my vlogging. Ayon pa sa chuper, mag-isa lang daw nitong inaral ang naturang wika, bagay na mas lalong ikinamangha ni Filipino Boo. Hinala ng mga netizen, posibleng nag-apply ito dati bilang empleyado sa Korea.
Baka nga raw mahilig lang daw talaga sa K-drama si Manong. Biro pa nga ng isang netizen, ito na raw marahil ang most awaited moment niya para i-flex ang kanyang Korean skills. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, matapos idaan sa isang botohan sa social media ng Philippine Eagle Foundation, may official names na ang dalawang nasagip na agila. Ang isa ay si Hiraya na na-rescue sa Bukidnon, habang ang isa namang eagle ay si Makisig na nagkaroon noon ng right-wing injury sa may tambobong. Silipin sina Makisig at Hiraya sa trending report na ito. Meet Hiraya and Makisig, ang dalawang Philippine Eagles na nasagip sa Tambobong at Bukidnon. Ito ang napiling ipangalan sa kanila matapos manalo sa isang botohan na binuksan sa Facebook page ng Philippine Eagle Foundation. Ang nanalo, nakakuha raw ng 2,900 at 1,400 reactions. Ang mga nakalaban ng pangalang Hiraya na nangangahulugang fulfillment of dreams, representing aspirations coming to life ay Liwanag, Tala at Mutya. Habang bago naman nauwi sa Makisig o handsome o strong sa Ingles, kabilang din sa choices ang Tagumpay, Bayani at Haraya. Ang agilang si Makisig ay nagkaroon na ng permanenteng damage sa kanyang kanang pakpak. Si Makisig at ang kanyang kaparehang si Ariela ay nasa National Bird Breeding Sanctuary at sila ang magulang ni Cheek number 29. Habang si Hiraya na may sumailalim noon sa wing amputation at nasa pangangalaga ng Philippine Eagle Center. Kasabay naman ang Philippine Eagle naming ceremony na ginanap sa National Museum of Natural History, idinaos din ang screening ng dokumentaryo na pinamagatang To Save Our Eagles. Sa ating sunod na istorya, pasakit sa bawat commuter ang siksika ng mga pasahero lalo na tuwing rush hour. Pero bukod sa ating mga commuter, abay hindi rin po biro ang hirap na dinadanas ng mga konduktor. Tulad na lamang ng viral video kung saan nagmistula na itong Spider-Man para lamang makapaningil sa kanyang mga pasahero. Ang naging reaksyon ng mga netizen, alamin sa report ni James Galange. Hamon sa bawat pasahero ang araw-araw na commute, hindi lang dahil sa tindi ng traffic, kundi pati na rin sa grabing siksikan sa mga pampublikong sasakyan. Pero bukod sa ating mga namamasahe, ay ano pa kaya ang hirap na dinadanas ng mga konduktor? Gaya na lamang ng tampok sa viral video kung saan kuha ang isang konduktor na nag-ala Spider-Woman sa kanilang pampasaherong bus upang makapaningin sa kanyang mga pasahero. Ang naturang video, kuha mismo sa araw ng mga puso at saktong rush hour, kaya naman hindi nakapagtataka na gito karami ang sakay ng naturang bus. Makikitang buwis buhay na pumwesto ang konduktor sa itaas ng kanyang mga pasahero upang isa-isahin silang masingil. Kaya naman talagang kapansin-pansin ang dedikasyon ng konduktor, dahilan para parehong mabilib at maaliw ang mga netizen sa kanyang walang kapantay na serbisyo. Habang may ilang netizen naman na nagkomento patungkol sa problema ng bansa sa ating transport system na anyay hindi deserve ng mga pasahero at maging ng mga konduktor gaya ng nasa video. Kwento ng isang netizen, bukod sa pagod at hirap na dinaranas ng bawat commuter mula sa kanilang trabaho o paaralan, nadadagdagan pang pasakit ang pagko-commute para lamang makauwi at makapagpahinga sa kanilang mga tahanan. Samantala, umani na ng mahigit 1 million views at higit 130,000 reacts ang naturang video sa TikTok. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating next trending story, scroll dito, scroll doon, click dito, click dyan. Talaga nga namang naging bahagi na ng buhay ng mga Pilipino ang paggamit ng internet, partikular na ang social media. Kaya naman, hindi rin po katakataka na nakuha nito ang unang pwesto bilang top internet user sa buong mundo. Ang resulta ng Digital 2025 report, alamin sa report ni Meli Borja. Nananatili bilang top user ng internet at social media ang mga Pinoy. Yan ay batay sa pinakabagong ulat ng Meltwater at We Are Social sa kanilang Digital 2025 report. Nakapagtala kasi ng mas mataas na average internet usage ang Pilipinas kumpara sa global average.
Umabot sa 8 hours and 52 minutes ang ginugugol ng mga Pilipino kada araw sa internet. Malayo sa 6 hours and 38 minutes na global average. 5 hours at 21 minutes dito ay nilalaan ng mga users sa mobile phone, na mas mataas pa rin sa global average na 3 hours and 46 minutes. Mula sa 116 million na populasyon ng bansa, pumalo na sa 97.5 million ng internet users noong Enero lamang ng kasalukuyang taon. Number 1 din ang mga Pinoy pagdating sa panonood ng online videos at pag-subscribe sa mga influencer. 97.6% ng mga Pilipino ang nanonood ng online video content bawat linggo. Mas mataas sa global average na 92%. At pagdating naman sa paggamit ng online communication gaya ng chat messenger services, umabot sa 94.2% ang Pinoy na gumagamit. Mas mataas pa rin kumpara sa 94.5% na global average. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating huling trending balita, opisyal lang idineklara bilang world's smallest park ang isang parke sa Japan. Ito'y matapos mapatunayang mas maliit pa ito sa dating title holder na isang park sa Oregon. Gaano nga ba ito kaliit? At pwede naman kayang tambayan ng park na ito? Ang buong detalye alamin sa report ni Rose Babiera. Para sa marami, ang parke ay isang espasyo na karaniwang binabalot ng kulay berde dahil sa mga damo. May palaruan kung saan pwedeng mamalagi ang sino mang gustong mag-unwind o magpalipas ng oras. At ang parke na tampok sa ating viral story ngayon, makikitaan din naman ng mga ganitong bagay. Ngunit, mas maliit nga lang. Ito ay walang iba kundi ang isang parke na makikita sa isang kalye sa bayan ng Nagaizumi. Ang parke na ito, kinilala at opisyal nang idineklarang world's smallest park ng Guinness World Record. Ayon sa tala, nasa 0.24 square meters lamang ang sakop ng park na ito o katumbas ng 2 A3 paper. Ngunit maliit man, makikita sa parke na mayroon itong entrada, may mga damo at isang maliit na upuan o bench na parang pangkaraniwang parke lamang. Ayon kay Shuji Koyama, ang pinuno ng Construction Management Division ng Nagaizumi, ang parke na ito ay nilikha pa noong 1988 para magamit ang mga free o empty space sa daan. At maliit man, nagagawa pa rin ito ang layunin nito bilang pasyalan ng mga turista at pahingahan. Marami kasi ang dinadayo ang maliit na parke para kunan ng litrato. O ang iba, talagang tumatambay at nagpapahinga rito. Nakuha nito ang titulo mula sa Mill and Spark sa Portland, Oregon, na una nang naging inspirasyon ng gumawa ng Nagaizumi Park na gawin itong mas maliit dito. At ngayon, ito na nga ang kinikilalang world's smallest park. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayong mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section o kaya naman, itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwenta sa likod ng mga nagpa-viral na video, kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show. Assignment po namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at i-follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.